Nakakamiss din pala yung mga rural life nun, no? Ano, nakakamiss? Ano yung nakakamiss? Mga rural life nun, pre. Rural life, no? Oo. Ay, hindi yan. Gawin mong, research mo. May kilala ako dyan pagdating sa rural life. Si, Fernando Amorsol. Fernando? Fernando Amorsol. Search mo nga. Sige, search mo na lang. Asan ako? Gusto mo ba kilala si Fernando Marcelo? Fernando Amorsolo? Oo. Parang sinabi na sa akin yun. Yan ba yung mga worst na yung mga rural life? Oo. Uy, gusto ko yan. Sige nga. Si Fernando Marzola ay sinilang noong Mayo 30, 1892 sa Paco, Maynila. Ngunit siya'y lumaki sa Daet, Camarines Norte kung saan ang kanyang probinsya na nakakuha ng kanyang puso. Ang pag-ibig na yun sa kanyang tinubuang bayan ay naging pundasyon ng lahat ng kanyang nilikha. Binigyan siya ng pagkakataon ng tadhana nang siya ay turuan ng dakilang pintor na si Fabian de la Rosa. Grabe, ang ganda naman ng mga storya ni Fernando Amorsolo. Tignan ko nga yung mga famous work niya. Uy, sino ka? Di ba gusto mong malaman mga famous work ni Fernando Marcelo? Fernando Marcelo painted planting rice to show everyday life in the Philippine countryside. He created many farm scenes because agriculture was the main livelihood of Filipinos during his time. The painting shows farmers working together in a rice field under bright sunlight, which reflects the importance of rice farming in Filipino culture and economy. This artwork was made during 1921, where Amorsolo wanted to highlight the simple, peaceful, and hard-working life of Filipinos in the province. Yun, ang galing pala naman ni Fernando Amorsolo. Since tapos na ako sa National Arts, try ko nga sa Gamaba. Sino kaya pwede? Mag-search nga ako sa Gamaba artist. Ano ba meron doon? Magdalena? Magdalena Damayo. Uy, parang maganda to Search nga ako. Saan ako? Gusto mo bang makilala si Magdalena Gamayo? Gusto ko malaman si Magdalena. Ay, sige. Si Magdalena Gamayo ay pinanganak noong Agosto 13, 1924 sa Lumbaan, Bikbika, Pinili, Ilocos Norte. Sa murang edad na 16 na taong gulang, ay natutunan niya ang paghahabe mula sa kanyang tiyahin. At dito nagsimula ang kanyang paglalakbay sa sining. Noong 2012, ginawaran siya ng gawad sa manlilikha ng bayan o Gamaba bilang pagkilala sa kanyang ambag sa pagpapanatili ng Ilocano Inable Weaving. Ay, lupit pala ni Magdalena. Pero gusto ko din kasi malaman yung mga artworks niya Mag-search nga Uy! Saan ako? Sino ka? Diba, gusto mo malaman yung mga artwork mo na? Oo, gusto ko malaman. Ang bilakbol ay isang tradisyonal na pamamaraan ng paghabi ng inabol mula sa Hilagang Pilipinas. Nagkilala sa simpleng paleta ng kulay na kadalasan ay 2 tono lamang. At tumpak na pagbibilang ng warp weft na lumilikha ng masalimuot na mga disenyo tulad ng kusikos. Ay, ang galing talaga ni Magdalena, no? At least ngayon, alam ko na. Wala na akong kailangan i-search. Yun lang yun. Tara na nga.